Ang pag-ibig. Nako, isang paksa na nakakapagpakilig sa marami, pero may ilan din na kinatatakutan. Sabi nga nila, ang pag-ibig daw ay parang mainit na sabaw sa tag-ulan, nakakagaan ng pakiramdam, nakakapagbigay ng saya at kulay sa buhay. Pero si Mateo, nako, iba ang paniniwala. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isa lang malaking abala. Ayaw niyang mag-asawa dahil baka raw makasagabal lang sa kanyang trabaho at responsibilidad. Pero paano kung isang araw, makilala niya si Ligaya, isang dalagang magpapatibok ng kanyang puso at babago sa kanyang pananaw? Hoy, Inday, konti na lang benta ko ngayong araw. Ikaw ba, Ligaya? Tanong ni Aisang sa kanyang best friend habang nagliligpit sila ng kanilang mga paninda sa bagsakan ng Balintawak. Ay nako, Tay, kakarampot lang din ang sa akin. Nakakaloka, hindi sapat para sa bagong designer bag na gustong gusto ko, sagot ni Ligaya, parang problemado. Ano ka ba, girl? Cheer up, malay mo bukas, bumento ng todo ang mga gulay natin, pagpapagaan ni Aisang sa kaibigan. Sana nga, friend. Tara na, let's go na, yaya ni Aisang. Pagkatapos nilang magligpit, sabay silang naglakad pa uwi. Sapat na kaya tong kinita ko para sa aming hapunan? Ano kayang ulam ang iluluto ko? Tanong ni Ligaya sa sarili, umaasang may hahanda siyang masarap para sa kanyang pamilya. Ang nanay ni Ligaya ay labandere sa mga mayayamang taga Forbes Park, at linggo pa ang kanyang sweldo. Kaya naman si Ligaya ang nagtatrabaho para makatulong sa kanilang gastusin. Mauna na ako, Aisang. Bibili pa ako ng bigas at ulam na lulutuin ko mamaya, paalam ni Ligaya bago siya tumigil sa isang tindahan sa kanto. Aling Pering, pabili po ng 2 kilong bigas, 3 itlog, bawang, at sibuyas, sabi ni Ligaya pagdating sa tindahan. Ay, ikaw pala yan, Ligaya. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin kahapon ha? Dahil dyan, libre na lang ang mga pinamili mo, nakangiting sagot ni Aling Pering habang inaabot ang mga pinamili ni Ligaya. Hala, huwag na po, Aling Pering. Nakakahiya. Masaya na po ako na nakatulong ako sa inyo, tanggi ni Ligaya, pero mapilit si Aling Pering na huwag tanggapin ang kanyang bayad. Nako, hiha, tanggapin mo na yan bilang pasasalamat ko. At saka, nagpadala ang anak ko galing States ng mga laruan, sobrang dami, kaya kinuha ko na rin ang kapatid mo para pumili, masayang sabi ni Aling Pering habang inaabot kay Ligaya ang isang malaking plastic bag na puno ng mga laruan. Nako, Aling Pering, maraming salamat po. Siguradong matutuwa si Tala dito. Maraming salamat po ulit, masayang pasasalamat ng dalaga bago umalis at nagpatuloy pa uwi. Ang bait talaga ng batang yon, ano? Sigurado akong gaganda ang buhay niya balang araw, sabi ng kapatid ni Aling Pering na si Sonia. Tama ka dyan, kapatid, sagot ni Aling Pering bago sila pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ate, sigaw ni Tala nang makita si Ligaya pagdating niya sa bahay. Sorry na late si ate ha? Kakabili ko lang ng bigas at ulam. Nasaan si mama? Tanong ni Ligaya habang inilalagay ang kanyang mga pinamili sa mesa. Nasa bahay pa po ni Aling Esther, naglalaba, sagot ni Tala bago yamakap kay Ligaya. Bagamat hindi tunay na magkapatid, si Tala ay inampon nila Ligaya matapos nilang matagpuan ito sa tabi ng simbahan sa Baklaran. Kahit mahirap ang kanilang buhay, may alaala pa si Ligaya ng kanyang tunay na kapatid na namatay sa isang trahedya. Noon, maayos at may kaya ang kanilang pamilya, pero nagbago ang lahat ng barilin ng kanyang ama sa tapat ng kanilang tindahan sa Divisoria. Ayon sa kanyang ninong, ang pumatay sa kanyang ama ay ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito sa Binondo. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila alam kung anong kumpanya iyon, kaya walang ideya kung sino ang dapat managot. Mula noon, naghirap ang kanilang buhay, at ito rin ang dahilan kung bakit galit si Ligaya sa mga mayayaman. Ate, ano pong ulam natin? Tanong ni Tala bago siya pinaupo ni Ligaya sa isang upuan. Nilagang itlog na may sabaw. Sorry ha, yan lang ang kaya ni ate ngayon, sagot ni Ligaya. Okay lang po, masarap pa rin yan, sagot ni Tala. Huwag kang mag-alala, dahil sa susunod, kapag marami akong benta, nilagang manok ang kakainin natin, pangako ni Ligaya kay Tala bago niya hinalikan ito sa pisngi.
Yehey, masayang sagot ni Tala habang kinukuha ni Ligaya ang bag ng laruan na ibinigay ni Aling Pering. Pero may announcement si ate, sabi ni Ligaya. Maghahanap na ng maayos na trabaho si ate, bago niya hinalikan ang kanyang kapatid sa noo. Samantala, si Mateo, nako, inis na inis habang sinusundan siya ng kanyang mga kapatid sa loob ng kanilang malaking bahay sa Ayala Alabang. Can you just stop following me? I'm not going to that party kahit na mag-ala telenovela pa kayo sa harapan ko, sigaw ni Mateo, dahilan para mapahinto si Rafael, ang kanyang bunso. Bakit naman hindi, kuya? Daming chicks doon at sure akong mag-e-enjoy ka, pamimilit ni Andres, isa pang kapatid ni Mateo. I won't go there, kaya tama na ang pangungulit. Gusto niyo lang akong papuntahin doon para pagkaguluhan ako ng mga babae. So, no, Mateo hates parties and girls, except mom and ate, dagdag pa ni Mateo, dahilan para mapa-atres si Rafael. Sus, laging ka naman galit, eh. Don't be so KJ, kuya. 28 ka na, baka tumanda kang binata niyan dahil sa kasungitan mo, sabi ni Rafael, na tinamaan naman ang tingin ni Mateo. Get out of my room, now. Bago ko pa kayong isako at itapon sa Manila Bay, sigaw ni Mateo, kaya walang nagawa ang mga kapatid kundi tumakbo palabas. Hoy, aga-aga, sumisigaw ka na naman. Nako, sabi ko naman sayo, relax lang. San ba galing yang init ng ulo mo? Tanong ni Gabi, best friend ni Mateo na isang engineer. I'm just sick and tired of them inviting me to parties just to find a girlfriend. You know I hate talking to girls, right? Except for my family, inis na sagot ni Mateo habang nauupo sa kanyang swivel chair. Ay, sus, kapag na-in-love ka, huwag kang hihingi ng advice sa akin ha, pang-aasar ni Gabi, na tinamaan naman ng masamang tingin ni Mateo. Okay, I'll shut up now. By the way, kailan mo balak sumama sa amin para mag-inom sa The Fort? Tanong ni Gabi sa kanyang kaibigan na laging high blood. Never, dahil alam kong babae lang din ang habol niyo sa bar. Saka, di ba sabi mo tatahimik ka na? Tanong ni Mateo na may pagdududa. Nako, sana magkaroon ka na ng life para hindi ka laging nagagalit, sagot ni Gabi bago binuksan ang librong nasa harapan niya para magbasa. Ay, teka, may bibilhin nga pala tayong lupa, di ba? Tara na at baka matraffic pa tayo sa EDSA, sabi ni Gabi, dahil kailangan nilang puntahan ang lupa na bibilhin niya sa Bulacan. Why do I have to come with you? Can't you go there by yourself? Inis na tanong ni Mateo habang patuloy sa pagtitipa sa kanyang laptop. I can, but you have to come with me. Malay mo, magustuhan mo rin ang lugar. Saka, chismis ko, maraming magagandang dilag doon. Medyo ordinaryong mga itsura, pero may dating, sagot ni Gabi. Napailing na lang si Mateo bago niya isinara ang laptop at sumama kay Gabi. Ikaw na ang bahala dito, Erla. Alis na ako, paalam ni Mateo sa kanyang secretary bago sila lumabas ni Gabi. Agad silang sumakay sa kotse at nagsimula ng magmaneho si Gabi. Nga pala, bro, medyo crowded ang lugar na yon, pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman nila kakagatin doon, sabi ni Gabi, dahilan para mapairap si Mateo. Bago pa man sila makarating sa kanilang destinasyon, napadaan sila sa isang palengke sa Novaliches. Maraming tao doon at maingay. Habang nakatingin si Mateo sa bintana ng kotse, para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang makita ang isang magandang dalaga na nagbebenta ng gulay. Natunaw si Mateo sa ngiti ng dalaga, at kahit siya'y nagtataka sa bagong damdaming ito, lumakas ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang dalaga. Who is that girl? She's so beautiful, sabi ni Mateo, wala sa sarili, na nagdulot ng gulat kay Gabi. Beautiful? What the hell? Akala ko ba hindi ka interesado sa mga babae? Hindi natapos ni Gabi ang kanyang sasabihin ng kuna na ni Mateo ng litrato ang dalaga. Marami kang kakilalang investigators, di ba? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. I want a full report by tomorrow morning, sabi ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa nagtitinda. Bro, hindi pa nag-iisang oras mula nang sabihin mong ayaw mo sa babae. Bakit parang nag-iba na ang pananaw mo ngayon? Pang-aasar ni Gabi habang pinipigilan ang pagtawa.
Shut up. Just do what I tell you. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, inis na sagot ni Mateo, sabay tingin kay Gabi. Whatever, sagot ni Gabi bago sila nagtungo sa Bulacan kung saan niya bibilhin ang lupa. Kinabukasan, naglalakad si Mateo sa kanyang opisina habang hinihintay ang investigador na magbibigay ng impormasyon tungkol sa babaeng nakita niya. Wala pa ba yung pinatawag kong investigator? Ang tagal naman, para akong hindi mapakali, inis na sabi ni Mateo nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pasok, sabi niya habang pumasok ang investigador na si Omar. Good morning, sir. Narito na po ang mga impormasyon tungkol sa babaeng nakita niyo sa palengke, sabi ni Omar habang inaabot ang isang sobre kay Mateo. Ligaya Shea Santos, 23 years old. Single since birth. Ang paborito niyang pagkain ay kinalas at pansit habhab. Ang pangalan ng kanyang ina ay Alita Santos at mayroon siyang kapatid na ampon. Ayon sa aking investigasyon, ampon lamang ang batang iyon at ang pangalan niya ay Tala Santos. Nakatira siya malapit sa lupang inalok sa iyo ng best friend mo kahapon, kung saan may nakatayong apartment sa Quezon City. Okay, Sir Omar, sabi ni Mateo habang abala sa pagtingin sa impormasyon ni Ligaya. Ligaya, ha? Ang ganda ng pangalan. I like it, nakangiting sabi ni Mateo. Creepy, no? Maniwala ka man o hindi pa nag-iisang oras mula nang magkita kayo. Ayaw ng lalaking ito sa mga babae, sabi ni Gabi kay Omar na pinipigilan ang pagtawa. Nakalimutan ko, kung sabihin, ayaw nga pala ni Ligaya sa mayayamang tao. Ang dahilan daw kung bakit namatay ang kanyang ama, kaya't ayaw niyang makipagkaibigan o makilala ang mga mayayaman, paliwanag ni Omar, na nagdulot ng malakas na tawanan kay Gabi. Paano na yan? Hindi mo pa nga nakakausap, busted ka na kaagad? Kawawa ka naman, bro. Pero kung gusto mo, hahanap na lang ako ng ipapakilala sa'yo, hindi natapos ni Gabi ng ailapag ni Mateo ang kanyang mga papeles bago sumigaw. Shut up, ayaw ko ng ibang mga babae. Si Ligaya lang ang gusto ko, sigaw ni Mateo, dahilan para matahimik sina Omar at Gabi. Ako lang ba, o para siyang bata na ayaw payagan kumain ng candy, tanong nang biglang pumasok sa opisina ni Mateo na si Diego. You're right about that, Diego. Hindi ko alam kung anong nangyari dito sa kaibigan natin. Baka mamaya may nakain siyang panes, natatawang sabi ni Gabi. Wow, hindi ko akalain na isisigaw niya na may gusto na siyang babae. Nagbago talaga ang tao, sabi naman ng isa pa nilang kaibigan na si Cyrus. Shut up kayong lahat, Gabi, tawagan mo yung nagbebenta ng lupa. May naisip akong paraan kung paano kami magkakakilala, nakangiting sabi ni Mateo bago siya naupo sa kanyang swivel chair. Ayaw niya sa mayaman, hindi ba? Ipagiba mo yung apartment, tapos gagawa tayo ng bagong bahay, sabi ni Mateo, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Teka lang, bro, seryoso ka ba? Kakagawa lang nung apartment na yun last month, tapos ipapaggiba mo na agad, hindi makapaniwalang tanong ni Gabi. Oo nga, bakit ganito ka kung magmahal, Mateo, nagtatakang tanong ni Cyrus sa kanyang kaibigan. Simple lang, dahil babayaran ko naman ito, maaari kong sirain ang lumang bahay, hindi ba? Tapos, magpapanggap akong construction worker para hindi niya malaman na mayaman ako. Bukod dito, ang bahay na itatayo namin ay ibibigay ko rin sa kanya balang araw, paliwanag ni Mateo, na nagdulot ng pagkamangha sa kanyang mga kaibigan. This guy is hopeless. Sinong matinong tao ang gagawa ng ganito para lang sa isang babae? Saka, nakakalimutan mo, CEO ka. Sinong magbabantay sa kumpanya mo, hindi makapaniwalang tanong ni Gabi sa kanyang kaibigan. I can handle that. Balak ko ring tumira malapit sa bahay ni Ligaya. Sana may bakanteng apartment pa roon, sagot ni Mateo habang sumasandal sa kanyang swivel chair. Mayroon ngang apartment. Gusto mo bang ipasara, bro? Sigurado ka na ba talaga dyan? Hindi ka ba mahihiyang makita ka ng madla doon? Tanong ni Diego, nag-aalala na baka makagawa ng kalokohan ang kanyang kaibigan. Sigurado ako, 100%. Kaya huwag kayong makialam. Kung balak nyo akong pigilan, huwag nyo nang subukan.
Just help me para may silbi naman kayo, sabi ni Mateo, sabay irap sa kanyang mga kaibigan. Gabi, sigurado ka bang si Mateo talaga yan? Baka mamaya, impostor lang yan. Hindi kasi kapanipaniwala ang mga pinagsasabi niya, sabi ni Cyrus, na nagdulot ng sama ng tingin mula kay Mateo. Ha, ano bang maitutulong namin sa'yo? Huwag mong sabihin na magtatago rin kami doon, tanong ni Gabi. Nang magsalita si Mateo, exactly. Siyempre, tutulungan niyo ako. Maliban na lang kung gusto niyong ipagsabi kila tita kung anong ginawa niyo noong nakaraang buwan. Hindi na natapos ni Mateo ang kanyang sasabihin nang sumagot si Gabi, siyempre naman, tutulungan ka namin. Diba, mga bro, tanong ni Gabi, at dali-dali namang tumango sina Cyrus at Diego. Good. Ngayon, simulan nyo nang ipag-iba ang apartment, utos ni Mateo, dahilan para mapabuntong hininga sina Gabi. Wala silang nagawa kundi ang sundin ang nais ni Mateo. Makalipas ang ilang linggo, ipinagiba na nga ang apartment na malapit kina Ligaya. Nagulat ang mga tao sa paligid dahil kakatapos lang itong gawin noong nakaraang buwan, ngayon ay jijibane na. Nagising si Ligaya nang marinig ang ingay sa labas ng kanyang bahay. Agad siyang bumangon, at paglabas, nakita niyang maraming tao. Ay, ano pong nangyayari dyan, Aling Celia? Tanong ni Ligaya habang naghihikab. Ay, nako, Mare. Hindi ka maniniwala sa ikukwento ko sa'yo. Jijibay na raw yung apartment na yan tapos magtatayo ng bagong bahay. At teka, Mare, grabe yung mga construction worker doon, para kang nasa Korean novela sa kakapogian, sabi ni Lex habang niyuyugyug si Ligaya. Nako, para ka talagang bulate. Saka, imposibleng may construction worker na pogi, ha? Sagot ni Ligaya bago siya tumingin sa mga nagtatrabaho. Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita ang isang lalaking naghahalo ng semento. Anghel ba to na nahulog mula sa langit? Tanong niya sa sarili habang nakatitig pa rin sa lalaki. Tama nga si Lex, nakakalaglag panty nga ang isang yun. Ano kayang pangalan niya? Tanong ni Ligaya sa kanyang sarili nang biglang magtama ang kanilang mga mata. Tumigil ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ni Ligaya nang ngitian siya ng lalaking iyon. Hoy, parang may bagong crush ang Ligaya natin ah, biglang singit ni Ral, dahilan para mabalik sa wisyo si Ligaya. Oo nga, sa akin naman yung naka-blue long sleeves, ha? Pagtutukoy ni Lex kay Gabi na kasalukuyang umiinom ng tubig. Pigilan niyo ako, baka mamaya sugurin ko ng halik ang mga yan, sabi ni Lex, na nagdulot ng tawanan mula kay Ligaya at Aiseng. Huwag kang magpakatanga, Lex. Marami kang kaga dyan, sabi ni Aiseng sa mga babaeng nakatambay sa harap ng tindahan. Nako, oo nga no. Alam mo naman, lahat ng may itsura dito sa barangay natin ay nilalandi niyan, sabi ni Lexi bago siya napatingin kay Ligaya na nakatitig pa rin sa lalaking nakaitim na long sleeves. Oh, feeling ko, na love at first sight na yan doon sa lalaking nakaitim, taas kilay na sabi ni Lex, dahilan para mabalik sa wisyo si Ligaya. Ha, hindi, ang galing niya kasing maghalo ng semento kaya ako nakatingin sa kanya. Kayo ha? Kung ano-ano ang iniisip niyo. Tara na nga at may gagawin pa tayo, pag-aaya ni Ligaya. Oo nga, nakahanda na ang mga rekado ng putahing ulam ng karinderya ko na lulutuin mo, Ligaya. Ikaw, Lex, tama na ang kakatitig sa gwapong lalaking iyon. Buksan mo na yung karinderya natin, sabi ni Aling Celia sa kanyang anak, dahilan para mapanguso ito. Oo na po, Nay. Sana dito sila sa karinderya kumain, kinikilig na sagot ni Lex, na sinamahan ng tingin ng kanyang ina. Tuwing Sabado at Linggo, nagtitinda si Ligaya ng gulay sa palengke, at tuwing Lunes hanggang Biyernes, siya ang nagluluto sa karinderya ni Aling Celia. Maayos ang bayad sa kanya ni Aling Celia, at doon ay libre pa siya ng ulam. Sige na at maghanda na kayo para sa pagbubukas ng karinderya, sabi niya habang nililinis niya ang mga gulay na gagamitin niya sa iba pang ulam. Habang abala sila, biglang pumasok si Aling Celia sa kusina. 4 na order ng kanin, adobong manok, at chop suey para doon sa mga poging construction worker. Bilisan niyo ang pagluluto at i-deliver niyo sa kanila, saad ni Aling Celia na nagpalaki sa ngisi ni Lex.
Binilisan na nila ang pagluluto, at nang matapos sila, binuksan na nila ang karinderya. Ligaya, ang daming bumibili. Pwede bang ikaw na lang ang mag-deliver doon sa mga construction workers? Tanong niya kay Ligaya. Tumango naman si Ligaya at kinuha na niya yung mga pagkain na dadalhin niya sa construction site. Tao po, pagtawag ni Ligaya nang makarating siya doon sa construction site. Sir, nandito na yung order niyo, sabi nung isang lalaki. Maya-maya lang, lumabas na yung 4 na lalaki. Hi, miss, ayan na ba yung order namin? Tanong ni Cyrus at tumango naman si Ligaya. Opo, sir. Bale 400 po lahat, since 50 po ang isang order ng adobo, tapos 20 naman po ang kanin, habang ang chop suey naman po ay 30, sabi niya bago siya napatingin doon sa lalaki na naghahalo ng semento kanina. Kaagad namang lumapit ang lalaking iyon sa kanya, dahilan para mapatingala siya. Sobrang tangkad ng lalaki kaya nakayuko ito habang nakatingin sa kanya. Miss, nagagandahan sa'yo ang kaibigan namin. Ano daw ang pangalan mo? Biglang sabi ni Gabi kahit na alam na talaga nila ang pangalan ng dalaga, dahilan para saman siya ng tingin ni Mateo. Salamat po, Ligaya po ang pangalan ko. Kayo po ba? Tanong ni Ligaya habang si Mateo naman ay hindi makapagsalita. Napatigil siya dahil sa sobrang ganda ni Ligaya. I'm Gabi, he's Cyrus, and this is Diego, pagpapakilala ni Gabi sa dalawa. Kaibigan nila, I'm Mateo. Ikinagagalak kong makilala ka, saad ng lalaking nasa harapan niya bago siyang initian nito. Kinakabahan si Mateo ngunit hindi niya ito pinahalata. Ikinagagalak ko rin na makilala ka, Mateo. Ikaw ang may angking kagwapuhan, direktang saad ni Ligaya, dahilan para mapahiya siya habang si Mateo naman ay nakangiti habang pinagmamasdan siya. Ang ganda mo, nakangiting sabi ni Mateo, dahilan para mas lalong mamula si Ligaya. Pero dahil naman ito sa kilig. Heto na yung bayad nyo, sa iyo na yung sukli. Maraming salamat dito sa pagkain, sabi ni Mateo bago niya hinawi ang buhok ng dalaga. Hindi na po ibabalik ko na po sa, hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin niya nang pigilan siya ni Mateo. Huwag mong isipin yan. Maraming salamat sa iyo, pasasalamat ni Mateo na sobrang pula. Nagpaalam si Ligaya bago ito umalis. First day pa lang, napakilig mo na kaagad si Ligaya. I continue mo lang, bro. And I must say, medyo masaya pala ang ganito, ano, natatawang sabi ni Gabi sa mga kaibigan niya. Masaya daw eh. Ang sabihin mo, type mo yung babaeng kalapit ni Ligaya kahapon. Kunwari ka pa, dapat diniretso mo na, natatawang sabi ni Cyrus, dahilan para mapanguso si Gabi. You mean si Lex? Tanong ni Diego, dahilan para mapatingin sa kanya si Gabi at sinaman siya nito ng tingin. Don't you dare go near her, or else I'm gonna break your bones, banta ni Gabi, dahilan para matawa silang lahat. Habang lumilipas ang araw, palaging nagde-deliver ng ulam at kanin doon si Ligaya. Si Mateo naman ay nagpapakitang gilas sa dalaga tuwing pumupunta ito roon, kahit na wala itong masyadong alam sa trabaho. Who would have thought na ang kaibigan nating CEO ay nagpapaturo kung paano magtrabaho sa construction para lang sa babae? Ano kayang magiging reaksyon ni tita kapag nalaman niyang nagtatrabaho sa construction site ang anak niyang panganay para lang sa isang babae? Natatawang sabi ni Gabi, dahilan para saman siya ng tingin ni Mateo. Noong una kasi ay paghahalo lang ng lupa ang ginagawa niya, pero dahil gusto ni Mateo na magpakitang gilas kay Ligaya, ay pinag-aaralan na niya ang trabahong iyon. Tinatawanan na lang siya ng dalaga noong una, pero sa dalaga, ang cute tignan ni Mateo habang nagpapakitang gilas ito. Simula din noon, madalas nang nagkakausap si Mateo at Ligaya. Palagi silang magkasama tuwing break time ni Mateo. Napansin ng dalaga na gentleman at mabait si Mateo, kaya hindi inaasahang nahulog na siya sa binata. Hindi nga lang umaamin si Ligaya dahil baka kaibigan lang ang turing sa kanya ni Mateo. Isang araw, pauwi na si Ligaya galing sa palengke. Hindi na sila sabay umuwi ni Aiseng dahil mas nauna ito sa kanya. Nang makarating siya sa bahay nila, naabutan niyang nakikipaglaro si Mateo kay Tala. Hello po, ate. Nandito po si Kuya Mateo, masayang sabi ni Tala bago siya lumapit kay Ligaya at nagpayakap.
Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ligaya bago niyang initian si Mateo. Day off namin ngayon, kaya napagpasyahan kong dumalaw dito sa bahay niyo. Don't worry, nagpaalam ako kay Nanay Lita bago ako pumasok sa bahay niyo, sabi niya. At oo, hindi ka pa kumakain ng tanghalian, hindi ba? Tanong ni Ligaya bago niya inilapag sa lamesa ang mga dala niya. Hindi pa, sagot ni Mateo. Dito ka na kumain. Magluluto ako ng sinigang, sabi ni Ligaya na nagpangiti sa binata. Mas lalo pa siyang nahulog kay Ligaya dahil bukod sa maganda ito, sobrang bait pa ng dalaga. Busilak ang puso nito at maunawain. Ngayon lang na-inlove si Mateo, at tama nga ang sinabi ng mga kaibigan niya, masarap ma-inlove lalo na't kapag may pag-asa ka sa minamahal mo. Ang kaso nga lang ay hindi alam ni Mateo kung paano niya pipigilan ang pagseselos niya. Marami kasing lumalapit na lalaki kay Ligaya, dahilan para magselos siya. Alam niyang wala pa siyang karapatan, kaya nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Ayaw niyang makita ni Ligaya ang masamang side niya, kaya hanggat maaari ay pinapakalma niya ang kanyang sarili. Sinabihan na siya ng mga kaibigan niya na umamin kay Ligaya, pero nagdadalawang isip pa rin siya sa ngayon. Habang nagluluto si Ligaya, dumating na si Nanay Lita galing sa paglalaba. Kaagad naman siyang binati ni Mateo, dahilan para mapangiti siya. Magandang tanghali din, iho. Dito ka na kumain ha? Nagluluto na ba si Ligaya? Tanong ni Nanay Lita bago siya tinulungan ni Mateo sa mga dala niyang gamit. Opo, nagluluto na po siya. Kamusta po kayo? Magalang na tanong ni Mateo. Ayos naman. Maagang natapos ang paglalaba ko, kaya't maaga akong nakauwi. Nga pala, maraming salamat dahil sinamahan mo si Tala dito, pasasalamat ni Nanay Lita sa binata na nakangiti. Lumapit naman si Tala kay Mateo at umupo ito sa tabi. Ni Mama, magiging boyfriend po ba ni Ate Ligaya si Kuya Mateo? Tanong ni Tala, dahilan para mapangiti si Mateo. Baka son. Siyempre, kailangan ko munang ligawan ng ate mo kung pwede, sabi ni Mateo bago siya tumingin kay Nanay Lita. Pwede naman basta mamahalin mo si Ligaya ha, paalala ni Nanay Lita na nagpasaya kay Mateo. Binalak niya talaga na magpaalam muna sa pamilya ni Ligaya bago niya ito tanungin. Okay lang ba naligawan ko si Ate Ligaya mo? Tanong ni Mateo kay Tala. Siyempre naman po, ikaw po ang gusto kong maging boyfriend ni ate. Sobrang bait mo po at gwapo ka pa, parehas ang sagot nila ni Nanay Lita. Bago hinawakan ni Mateo ang ulo ng bata, maya-maya lang ay tapos nang magluto si Ligaya at nagsimula na silang kumain. Nagkwentuhan sila at nagtawanan, dahilan para maging emosyonal si Mateo. May problema ba, iho? Tanong ni Nanay Lita nang matulala si Mateo. Wala naman po, sobrang saya ko lang po dahil ngayon lang po ako nakaranas ng ganito. Matagal na rin po kasi simula nung huli kong nakasama ang pamilya ko habang kumakain. Palagi po kasing busy ang mga magulang ko kaya minsan ko lang po sila makita, sabi ni Mateo, dahilan para malungkot si Ligaya. Kung gusto mo, iho, kapag day off mo, pumunta ka dito para makasabay mo kami ulit kumain, saad ni Nanay Lita, dahilan para lumiwanag ang mukha ni Mateo. Talaga po? Maraming salamat po, pasasalamat ni Mateo. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan nila hanggang sa matapos na silang kumain. Nag-message ang assistant ni Mateo na may emergency meeting siya ng hapon, kaya napagpasyahan niyang umuwi. Kasalukuyan na siyang nasa labas ng gate at hinatid siya roon ni Ligaya. Maraming salamat sa pagbabantay kay Tala. I'll be waiting for you sa next day off mo, nakangiting sabi ni Ligaya nang hawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga bago huminga ng malalim. Ligaya, gusto kita matagal na. Hindi ko alam kung paano ako aamin sa'yo pero heto, nilakasan ko na ang loob ko. Matagal na kitang gusto, baka nga mahal na kita kaya sana payagan mo akong ligawan ka. Handa akong maghintay kahit na matagal at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, seryosong sabi ni Mateo, dahilan para lumakas ang tibok ng puso ni Ligaya. Namula na rin siya dahil hindi niya inaasahang gusto rin siya ng lalaking minamahal niya. Handa kang maghintay kahit na umabot ng 1 taon? Sigurado ka na ba sa akin, Mateo? Tanong ni Ligaya.
Gusto niya kasi na kung sakali mang magkakaroon siya ng karelasyon ay yung seryoso sa kanya. Natatakot siyang masaktan kagaya ng iba, kaya iniiwasan niya ang pagkakaroon noon. Kahit abutin pa ng 10 taon, basta hanggat nabubuhay ako, maghihintay ako sa'yo. Sigurado na ako sa'yo, Ligaya. Mahal na mahal kita, malambing na sabi ni Mateo bago niya hinalikan ang kamay ni Ligaya. Salamat, pasasalamat ni Ligaya bago niyang initian si Mateo. Pumapayag na akong ligawan mo, sagot ni Ligaya, dahilan para mapatalon si Mateo sa tuwa na para bang sinagot na siya ng dalaga. Alam kong panliligaw pa lang to, pero sobrang saya ko na. Maraming salamat, Ligaya. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal, masayang sabi ni Mateo bago niya niyakap si Ligaya. Oo na, iparamdam mo sa akin, nakangiting sabi ni Ligaya bago siya muling niyakap ni Mateo. Paalam na, mahal ko. Mauuna na ako dahil may kailangan pa akong puntahan, sabi ni Mateo bago siya nagpaalam kay Ligaya. Paalam din, mag-ingat ka, Mateo, sabi ni Ligaya bago tuluyang umalis si Mateo. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil tuluyan na siyang napapalapit sa minamahal niya. Handa siyang maghintay para kay Ligaya. Sa kabilang banda naman, habang nag-uusap kanina si Ligaya at Mateo, may isang babae na nanunood sa kanilang dalawa. Galit, selos, at inggit ang nararamdaman niya habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Bakit sa dinami-dami ng babae, si Ligaya pa ang nagustuhan mo, Mateo? Bakit sa dinami-dami naman ng lalaki, ay siya pa? Nakakainis, hindi ko hahayaang maging masaya kayong dalawa. Sa akin lang si Mateo, at hindi ko hahayaang agawin mo siya sa akin, inis na sabi ng babaeng iyon bago siya tumakbo papalayo habang pinipigilang tumulo ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking nagugustuhan at minamahal niya ay may gusto sa babaeng kinaiinggitan niya. Makalipas ang halos 4 na buwan, ay patuloy ang panliligaw ni Mateo kay Ligaya. Alam niyang magsuspecha sa kanya si Ligaya kapag binigyan niya ito ng isang bouquet ng bulaklak, kaya napagpasyahan niyang bigyan na lamang ito palagi ng 3 rosas. Kasalukuyan silang nasa isang amusement park habang nagsasaya. Sumakay sila sa mga rides at kumain ng mga pagkain doon. Bukod doon, sumali si Mateo sa isang shooting contest at nanalo siya ng isang malaking teddy bear na ibinigay niya kay Ligaya. Sumama si Ligaya kay Mateo dahil ang sabi ng binata ay nakasahod na siya. Inaya ni Mateo si Ligaya doon upang magsaya at makasama niya rin ang dalaga. Naka-off-shoulder dress na floral si Ligaya at hindi niya mapigil ang mapatitig sa dalaga. Pasimpleng inabot ng isang lalaki ang 3 pulang rosas habang hindi ito nakikita ng dalaga. Ang ganda mo, Ligaya. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin, nakangiting sabi ni Mateo bago niya inabot kay Ligaya ang 3 pirasong rosas na kulay pula. I love you ang ibig sabihin niyan, kaya 3. Palagi mong tatandaan na mahal kita, Ligaya, dagdag pa ni Mateo. Maraming salamat, Mateo. Sobrang nag-enjoy ako ngayon, sabi ni Ligaya habang nagsisimula na silang maglakad pa uwi. Masaya ako dahil nag-enjoy ka. Alam kong hindi pa tapos ang date natin na ito, pwede ba kitang ayain ulit sa linggo? Tanong ni Mateo. Oo naman, Mateo. Madalas kasi ako makagala ng ganito, kaya't ano pa nga ba? Maraming salamat dahil napasaya mo ako ngayon, pagpapasalamat ni Ligaya. Walang anuman, Ligaya ko, basta masaya ka, saad ni Mateo bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, Ligaya, saad niya at akmang hahalikan niya ang kamay ni Ligaya, nang pigilan siya ng dalaga. Bigla siyang hinawakan ni Ligaya sa kanyang pisngi. Dahan-daang hinalikan ni Ligaya si Mateo sa labi bago siya nagsalita, mahal na mahal kita, Mateo, saad ni Ligaya dahilan para manlaki ang mata ni Mateo. Sabi mong mahal mo na ako, ibig sabihin ba nito? Putol na ang sasabihin ni Mateo nang magsalita si Ligaya. Oo, sinasagot na kita, Mateo, nakangiting saad ng dalaga, dahilan para buhatin siya ni Mateo sa sobrang tuwa. Maraming salamat. Finally, girlfriend na kita, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan sa labi si Ligaya. Deserve mo naman. Saka pinatunayan mo talaga na mahal mo ako. Bukod doon, mahal na rin kasi kita eh. Boto sa'yo ang inay at ang kapatid ko, kaya bakit hindi na kita boyfriend,
Mateo, saad ni Ligaya bago siya mahigpit na niyakap ni Mateo sa sobrang tuwa. Habang masaya silang dalawa, pinapanood sila ng 5 tao sa loob ng kotse na malapit sa kanila. Iyan, tita, she's the reason kung bakit naging matino si Mateo, saad ni Gabby habang pinapanood nila si Mateo at Ligaya. He never smiled like this before. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ngumiti. Bata pa siya nang huling beses ko siyang nakitang ngumiti ng ganito, emosyonal na saad ni Laura. I'm so happy for him. Kailan kaya balak ni Mateo ipakilala sa amin ang babaeng yan, tanong naman ni Pril. About that, tito at tita, baka hindi pa po muna sa ngayon at hayaan na lang po muna natin sila, pag-iiba ni Gabby sa usapan. Hindi kasi alam ni Pril at Laura na si Ligaya ay galit sa mga mayayaman. Paano nga pala kayo? Hindi ba't may mga trabaho kayo? Ipagpapatuloy niyo pa ba ang pagtatrabaho bilang construction worker? Tanong ni Laura sa kanilang tatlo. Yes po, tita. As long as masaya si Mateo ay sasamahan namin siya. Saka kahit hindi naman po kami magtrabaho, ay may sapat pa rin kaming pera. Let's just say po na unexpectedly nag-enjoy kami habang nagtatrabaho, nakangiting saad ni Gabby. Talaga ba? Pinupormahan mo lang yung kapitbahay ni Ligaya eh. Nakita ko kayo kagabi, magkasama. Nagpaalam ka ba kay Aling Celia? Tanong ni Cyrus, dahilan para magtawanan silang lahat. Siyempre naman, nagpaalam ako, pinagpaalam pa, sagot ni Gabby na namumula. Masaya ako para sa inyo dahil nakilala nyo na ang babaeng seseryosohin nyo. Sana kayo rin, Cyrus at Diego, ay makahanap na, para naman tumigil na kayo sa pambababae, saad ni Laura, dahilan para mapanguso sina Cyrus at Diego habang pinagtatawanan sila ni Gabby. Nang makita nilang umuwi na si Mateo at Ligaya, ay umalis na rin sila. Sa mga lumipas na buwan, ay sobrang saya ni Ligaya. May mapagmahal at gentleman siyang boyfriend, at bukod doon, ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Gusto niya sana na habang buhay na lang silang masaya, pero hindi lahat ng gusto ay matutupad. Kung sila ay masaya noong nakaraan hanggang ngayon, isang babae ang nakakaramdam ng sakit at hinagpis. Dahil hindi na niya kaya ang sakit, ay napagpasyahan niyang gumawa ng paraan kung paano niya paghihiwalayin si Mateo at Ligaya. Kasalukuyan, papauwi na si Mateo galing sa bahay ni Ligaya nang sundan siya ni Riel. Hindi ito napansin ni Mateo, kaya nalaman ni Riel ang sikreto niya. Sumakay si Mateo sa kotse patungo sa kumpanya niya. Hanggang doon, ay sinundan siya ni Riel. Nang pumasok si Mateo sa loob, ay lumapit si Riel sa mga gwardiya. Maaari po bang magtanong? Sino po ang lalaking yun? Tanong ni Riel. Yung kakapasok lang po ba? Siya po ang CEO ng kumpanyang ito, si Sir Mateo Wayne Montara, saad nung gwardiya, dahilan para mapang-isi si Riel. Alam niyang ayaw ni Ligaya sa mga mayayaman, kaya naisipan niyang gamitin iyon para sirain ang relasyon ni Mateo at Ligaya. Makalipas pa ang 1 linggo, habang nagtitinda si Ligaya, ay lumapit sa kanya si Riel. Mahal mo si Mateo, hindi ba? Tanong ni Riel, dahilan para magtaka si Ligaya. Ang random kasi ng tanong nito. Sinagot naman niya ito, oo naman, syempre kasintahan ko siya. Bakit mo na itanong? Tanong ni Ligaya bago mas lalong lumapit sa kanya si Riel. Paano kung malaman mong may tinatago pala sa'yo si Mateo? Sinasabi ko ito sa'yo dahil concern ako sa'yo, saad ni Riel bago umakto na parang nalulungkot. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba na hindi ko alam? Kinakabahang tanong ni Ligaya. Huwag kang magagalit sa akin ha, nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Noong 1 linggo kasi, nakita ko si Mateo na sumakay sa mamahaling kotse. Sinundan ko dahil na-curious ako, tapos tumigil siya sa tapat ng isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong mundo na nasa bansa natin. Nagtanong ako kung kilala ba nila si Mateo at nagulat ako sa sinabi nila. Si Mateo pala ang CEO ng kumpanyang iyon, pagkukwento ni Riel habang si Ligaya naman ay hindi makapaniwala sa narinig niya. Bukod doon, may isa pa akong nalaman. Bago tumingin kay Ligaya, natatandaan mo pa ba yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ng papa mo bago siya namatay? Kasama ang kapatid mo, nalaman ko na ang kumpanya ni Mateo na PWM dati ay PRA company.
Doon nagtatrabaho si Tito Tony dati. Ibig sabihin, ang kumpanya na maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid at ama mo ay pagmamay-ari na pala ni Mateo, pagkukwento ni Riel. Napangisi siya nang makita niya ang reaksyon ni Ligaya. Hindi alam ni Ligaya ang mararamdaman niya. Handa pa siyang tanggapin si Mateo kahit mayaman ito. Pero nalaman niya rin na ang pagmamay-aring kumpanya ni Mateo ay ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Ang kwento sa kanya noon ng ama ni Riel ay ang may-ari ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho ang dahilan kung bakit namatay ang ama at kapatid niya. Naghahalong galit, sakit, puot, at paninibugho ang nararamdaman ng dalaga. Pinigilan niya ang sarili na maluha bago siya nagpatuloy sa pagtitinda. Kinagabihan, papunta na si Mateo sa bahay ni Ligaya. Nabigla naman ang binata dahil nasa labas si Ligaya na para bang hinihintay siya nito. Magandang gabi, mahal ko. Bakit hindi ka nagre-reply sa chat ko at hindi mo sinasagot ang tawag ko? May problema ba? Tanong ni Mateo at akmang yayakapin na niya ang dalaga nang itulak siya nito. Hanggang kailan mo ako balak lokohin, Mateo Wayne Montara? Tanong ni Ligaya, dahilan para mapako si Mateo sa kinatatayuan niya. You already know. I should have known. Pero kaya ko ito ginawa dahil mahal kita. I fell in love with you at first sight. Pinaimbestigahan kita at nalaman kong ayaw mo sa mayaman, kaya nagpanggap akong mahirap, pagpapaliwanag ni Mateo bago niya hinawakan ang kamay ni Ligaya, pero binawi iyon ng dalaga. Alam kong big deal sa iyo to, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal na mahal kita at handa akong maging mahirap, mahalin mo lang ako pabalik, saad ni Mateo bago siya tinalikuran ng dalaga. Stop pretending. Hindi lang yan ang tinatago mo, hindi ba? Aminin mo na rin ang ginawa ng pamilya mo sa ama't kapatid ko, inis na saad ni Ligaya, dahilan para magtaka si Mateo. Anong ginawa ng pamilya ko sa ama't kapatid mo? What are you talking about, Ligaya? Tanong ni Mateo. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang tinutukoy ng dalaga. Yung pagiging mayaman mo, matatanggap ko pa kasi mahal kita. Pero yung nagawa niyo sa ama't kapatid ko, hindi. Huwag ka nang magmaang-maangan, galit na sigaw ni Ligaya. What do you mean by that, Ligaya? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Anong nagawa ng pamilya ko sa kapatid at ama mo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Kung hindi mo alam, sige, ikukwento ko sayo. PRA Company dati ang pangalan ng kumpanya nyo, hindi ba? Sa PRA Company nagtatrabaho ang ama ko at ipinapatay ng may-ari ng kumpanyang iyon ang ama ko dahil sa may nalaman siyang sikreto ng kumpanya ninyo na ilegal, galit na saad ni Ligaya habang si Mateo naman ay hindi makapaniwala. Alam niyang walang nagawang ilegal ang kumpanya nila. Maayos ang record ng kanilang kumpanya at wala siyang alam na ganitong nangyari. No, hindi magagawa yan ng pamilya ko. Wala kaming illegal record noon. Saka kung meron man, ay hindi magagawa ng ama ko na pumatay ng tao. Maniwala ka sa akin, Ligaya. Sinisiraan lang ako nang nagsabi niyan sa'yo. Ang itinago ko lang sa'yo ay ang pagiging mayaman ko, pagmamakaawa ni Mateo. Nang sampilan siya ni Ligaya, huwag ka nang magsinungaling. Mahal kita, Mateo. Pero kayo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ama't kapatid. Dahil din sa inyo, ay naghirap kami. Mabait na tao ang ama ko at hindi ako makapaniwalang ang kasintahan ko ay konektado sa taong naging dahilan para mawalan ako ng kapamilya at naging dahilan din ng paghihirap namin. Umalis ka na, Mateo, at huwag ka nang magpakita sa akin, inis na saad ni Ligaya. Bago niya tinalikuran si Mateo bigla naman siyang niyakap nito mula sa likuran habang humahagulhol. No, please, Ligaya. Huwag ganito. Mahal na mahal kita at hindi ko kakayanin kapag nakipaghiwalay ka sa akin. Patutunayan ko sa'yo na mali ang pagbibintang na yan sa amin. Huwag kang makipaghiwalay sa akin, pagmamakaawa ni Mateo habang mahigpit siyang nakayakap sa kasintahan niya. Mahal kita, pero hindi ko kayang mahalin ang taong dahilan kung bakit nagkaganito kami ngayon. Umalis ka na, Mateo, at kalimutan mo na ako. Hindi na kita mahal, sigaw ni Ligaya bago niya itinulak si Mateo. No, that's not true. You love me. Ligaya, stop lying please. Mahal, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita.
I'm willing to do anything, umiiyak na saad ni Mateo habang pinipilit niya ang dalaga na makipag-usap sa kanya. Tama na, Mateo. Umalis ka na at hindi na kita mahal. Umalis ka na at huwag ka nang magpakita sa akin. I don't love you anymore. I hate you, sigaw ni Ligaya dahilan para mapalamig si Mateo. Hindi siya makapaniwalang kinamumuhian na siya ng babaeng minamahal niya. Sobrang sakit para sa kanya, pero kahit na ganon, ay pilit pa rin siyang ngumiti. Mahal na mahal kita, Ligaya. Handa kong tanggapin lahat ng galit mo sa akin. Kahit ilang beses mong sabihin na hindi mo na ako mahal, na ayaw mo na sa akin, ay wala akong pakialam. Patuloy pa rin kitang mamahalin, at ikaw lang ang mamahalin ko. Mag-uusap tayong muli kapag kalmado ka na. Tandaan mo, hindi kita susukwan, lumuluhang saad ni Mateo bago niya niyakap si Ligaya sa huling pagkakataon. Bago niya ito hinalikan sa noo, habang humahagulhol ang dalaga, itinulak naman siya papalayo ni Ligaya at umalis na doon. Si Mateo ay napaluhod habang humahagulhol. Lahat ng sinabi niya ay walang katotohanan. Hindi niya kinamumuhian si Mateo dahil mahal na mahal niya ito. Sobrang sakit lang ng nararamdaman niya at hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang kapatid at ama. Mula sa hindi kalayuan, nakangisi si Riel habang pinagmamasdan si Ligaya na umiiyak. Yan ang napapala kapag masyadong ambisyosa. Ang kapal ng mukha mong agawin si Mateo sa akin. Ha, paano yan? Hiwalay na kayo. Kawawa ka naman. It will just be a matter of time bago mapasakin si Mateo, nakangising saad ni Riel bago siya umalis. Simula noong gabing iyon ay hindi na muli nagkita pa sina Mateo at Ligaya. Gabi-gabing umiiyak si Ligaya habang si Mateo naman ay palaging naglalasing. Nag-aalala sina Gabi, Cyrus, at Diego para sa kalagayan ng kaibigan nila. He's been drinking for 3 weeks straight. Anong gagawin natin? Makakasama ito sa kalusugan ni Mateo, nag-aalalang saad ni Gabi habang akay-akay nila si Mateo papasok sa mansyon nito. Ligaya, I'm sorry. Please don't hate me, lasing na saad nito, dahilan para mapabuntong hininga ang mga kaibigan niya. He can't stay like this. Kailangan may gawin na tayo, saad ni Diego. Pero anong gagawin natin? Sa kasigurado akong walang illegal na ginawa ang PWM company. Could it be siniraan lamang si Mateo? Pero kung oo man, sino at anong motibo niya? Sinira niya ang relasyon ni Mateo at Ligaya, inis na saad ni Cyrus bago siya nagbukas ng laptop. Alam ko may namatay na empleyado ng PRA company, pero hindi ito kagagawa nila tito at tita. Hindi sila ganon, saad ni Gabi habang si Cyrus naman ay nagtitipa. According to my research, may maskara raw yung bumaril kay Mr. Santos, pati na rin sa anak nito. Hindi ito magagawa ni tito at tita, at kung ako ang tatanungin, this smells fishy, saad ni Cyrus at sumang-ayon naman si Gabi at Diego. It is indeed fishy, parang may mali, and there's a possibility na ang nagsabi kay Ligaya tungkol doon ay konektado sa pumatay kay Mr. Santos. Ako lang ba o feeling ko plinano ito para paghiwalayin si Mateo at Ligaya, tanong ni Cyrus sa mga kaibigan niya. You're right about that, pero sino? Hindi naman matatanong si Ligaya dahil hindi niya tayo kakausapin, saad ni Gabi. We start investigating tomorrow. Umuwi na kayo at magpahinga, saad ni Gabi. Kaya naman umuwi na ang mga kaibigan niya, naiwan siya sa mansyon na iyon para kausapin ang mga magulang ni Mateo. Makalipas ang halos 3 buwan ay hindi na alam ng pamilya at kaibigan ni Mateo kung anong gagawin nila sa binata. Stop drinking, Mateo. Makakasama yan sa kalusugan mo. Pwede kang mamatay, nag-aalalang saad ni Laura sa anak niya habang pinipigilan niya itong uminom ng alak. So what if I die? Wala nang saysay ang buhay ko. Ma, she already broke up with me at hindi na niya ako mahal. Mom, she's the first girl I ever loved. I don't know what to do anymore, humahagulhol na saad ni Mateo bago niya ibinato ang bote ng alak. Hindi ko na kayang nakikitang ganito ang anak natin, Pril. We have to clear this up para malaman na niligaya ang totoo, lumuluhang saad ni Laura sa asawa niya. I never thought na babae lang pala ang makakagawa ng ganito kay kuya, saad ni Andres sa kambal niya habang sina Cyrus, Gabi,
at Diego ay lalakad papalapit kay Laura. I've been investigating about that issue. This is what I see, Tito and Tita. Do you know this guy? Tanong ni Gabby sa mag-asawa. He's familiar. Gonzales ang huling pangalan niya, sagot ni Laura. Linda, pwedeng pakikuha ang mga files ko doon sa library, yung nasa pulang box, utos ni Pril at kaagad naman siyang sinunod ng mga ito. May tinignan siya sa loob noon at nahanap niya ang hinahanap niya. Tama, Gonzales nga, Ronaldo Gonzales. Siya yung isa sa candidate ng pagiging manager sa PRA company noon. Kalaban niya si Antonio at ito ang nanalo. If I'm not mistaken, galit na galit siya noon dahil hindi sa kanya napunta ang posisyon na gusto niya, pagkukwento ni Pril dahilan para mapatingin sa kanya si Gabby. Bingo! Empleyado din siya, hindi ba ibig sabihin alam niyo kung may tattoo ba siya or piercing? Tanong ni Gabby bago niya pinlay ang CCTV video na nakuha niya malapit lang sa kumpanya kung saan nabaril si Antonio at nahagip ito sa kamera. Yes, he has a dragon tattoo in his back, saad ni Pilo, dahilan para tumama lahat ng suspecha ni Gabby. Boom, sabi ni si Ronaldo ang pumatay sa ama ni Ligaya, kita dito sa CCTV may tattoo siya sa likod at dragon iyon. Nahigit kasi ng isang empleyado ang damit niya at nasira sa may likuran. Alam niyo po ba kung saan nakatira ang lalaking ito? Tanong ni Gabby. I don't know, sagot ni Pilo bago kinuha ni Gabby ang flash drive niya. This evidence is enough to put that man in jail for murder at wrong-blaming sa pagkamatay ng taong pinatay niya. Is-send ko to sa pinsan kong pulis. Tita, gumawa ako ng copy ng evidence at pwede nyo na pong puntahan si Ligaya para linisin ang pangalan nyo, saad ni Gabby bago niya inabot ang flash drive kay Pilo. Susubukan ko pong i-track down kung saan nakatira si Ronald Gonzales. Puntahan nyo na po si Ligaya, saad ni Cyrus at pumayag na sina Laura at Pril. Pakidala si Mateo sa kwarto niya, cancel all my meetings today, Oscar, saad naman ni Pril sa assistant niya bago sila umalis. Naglalakad na pauwi si Ligaya galing sa palengke kasama si Riel, nang makita nila ang mga magulang ni Mateo. Iiwas na sana si Ligaya, nang tawagin siya ni Laura. Ligaya, come with us. Kailangan ka naming makausap, saad ni Laura bago nila hinigit si Ligaya papalayo kay Riel, dinala nila ang dalaga sa bahay nito. Maaari ba kaming pumasok? Sasabihin na namin sa'yo ang mga hindi mo nalalaman sa pagkamatay ng iyong ama, saad ni Laura na kumuha sa atensyon ni Ligaya. Pinapasok niya si Laura at Pril doon, at sumakto naman na naroon ang ina ni Ligaya. Narito kami para sabihin sa inyo ang totoo about the gunshot incident of Antonio and Anthony Santos. Lilinisin na namin ang pangalan namin at sasabihin namin sa'yo ang totoo, saad ni Laura bago binuksan ni Pril ang laptop niya. Tama kayo na sa amin nagtatrabaho si Antonio noon, pero hindi kami ang nagpapatay sa kanya. He was one of our excellent employees at na-promote siya sa mas mataas na posisyon, dahilan para mainggit ang kaibigan niya. Here's the CCTV footage of that incident. May kilala ka bang lalaki na may dragon tattoo sa likod nito? Tanong ni Pril dahilan para matulala si Ligaya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig niya. Si Ninong Ronald, nauutal na tanong ni Ligaya. Tumango si Mateo bago niya inulit at pinalaki ang video kung saan nahagip o nakita sa kamera ang tattoo ng lalaking bumaril. I gather enough evidence para makulong ang lalaking yan. Do you know kung saan siya nakatira? Halos 10 taon din siyang nagtago. Kailangan na niyang makulong, saad ni Pril bago niya ipinakita ang iba pang ebidensya na binigay ni Gabby. Nakita niya na totoo ang lahat ng iyon, kaya naman napaluhan na lamang siya. Hindi niya inaasahan na ang naging second father figure niya ang pumatay sa totoong ama niya. Sobrang sakit para sa kanya at hindi alam kung matatanggap niya ba ito. He lives nearby here, sabi ni Laura. Ibig sabihin lahat ng sinya at ang sinabi ng anak niya ay mali. I can't believe na may nasabi akong masasakit na salita kay Mateo, dahil lang sa galit. Lumuluhang saad ni Ligaya habang ang kanyang ina ay nakikinig. Kapag lumabas po kayo sa bahay namin ay may makikita kayong pulang bahay doon po sila nakatira, saad ni Ligaya bago ito humarap sa kanila. Isa po ang asawa ninyo sa pinakaiingatan naming empleyado.
Masakit din po para sa amin na kami ang dinidiin na kasalanang ginawa niya, saad ni Pril bago niya tinawagan si Gabby para simulan na ang paghuli sa tunay na suspect. Sorry po kung nagalit ako sa anak ninyo, dahil lang sa sinabi nila, ang totoo po mahal na mahal ko ang anak ninyo, si Mateo po ang unang lalaking minahal ko, pero kinain po ako ng galit noon, hindi ako makapaniwalang ang taong pumatay sa ama ko ay malapit lang pala sa amin. Lumuluhang saad ni Ligaya bago siya niyakap ni Laura. Okay lang basta pagkatapos nito ayusin niyo na ang relasyon niyo, sigurado ako kung ikaw lang ang makakapagpetino, saad ni Laura. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin sa kanya, he's been so depressed because of your breakup, he never loved anyone the way he loves you. Masaya kami dahil tinuruan mo ang anak namin na magmahal, saad ni Laura bago lumapit sa kanila si Pilo, papunta na sila Mateo, tatawag sila kapag nandito na sila, saad ni Pril habang pinapatahan ni Laura si Ligaya. Maya-maya lang ay nakarating na sina Gabby doon kasama ang mga pulis. Nagtingin na ng mga tao at kumatok sila sa bahay ni Laral. Ang lumabas ay si Ronald at kaagad naman itong painesasan. Ronald Gonzalez, you are under arrest for the murder of Antonio and Anthony Santos, saad ng isang pulis bago nila painesasan si Ronald. Nabigla na lang sila nang lumapit si Nite kay Ronald at sinampal niya ito. Ang kapal ng mukha mong lalaki. Umaakto kang mabait pero ikaw pala ang pumatay sa asawa ko. Mabubulok ka sa kulungang hayop ka, sigaw ni Lita habang pinipigilan siya ng mga pulis. Nakita ni Riel ang mga nangyari kaya lumabas siya para kausapin si Ligaya. Ligaya, bakit nila painesasan si Papa? Anong nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ni Riel. Nang sampelan din siya ni Ligaya, you were acting like my real friend but you're backstabbing me. Siniraan mo pa si Mateo para maghiwalay kami. Paano mo nagawa sa akin to? Galit na tanong ni Ligaya bago tumingin sa kanya si Ral. Galit at puot ang nakikita ni Ligaya sa mga mata ni Riel. Dapat lang na maghiwalay kayo. Ang kapal ng mukha mong manggaagaw ka. Ako ang unang nagkagusto kay Mateo, tapos inagaw mo sa akin. Masyado kang ambisyosa at manggaagaw, kaya dapat lang na masira ang relasyon ninyo, sigaw ni Riel ng malakas. Siyang sinampal ni Ligaya, ang kapal ng mukha mo. Saka paano mo inagaw hindi naman naging kayo. Ikaw ang ambisyosa. Umabot ka pa sa puntong nanira ka na ng relasyon? Inggit at makapal ang mukha mo, sigaw ni Ligaya bago niya muling sinampal si Riel. I can't believe tinuring kitang best friend, sana hindi na lang kayo nakilala ng ama mo. Kayo ang dahilan kung bakit ako miserable ngayon, lumuluhang sigaw ni Ligaya. Bago umalis si Riel ay napagtanto niyang nanunood ang mga kapitbahay nila, dinala na si Ronald sa police station. Naroon sila Gabby at sila ang nakikipag-usap sa mga pulis. Sa kabilang banda naman ay nasa biyahe na si Ligaya habang kasama niya ang mga magulang ni Mateo. Maya-maya lang ay nakarating na sila sa mansyon at nang makapasok sila ay sigaw at pagkabasag ng mga gamit ang bumungad sa kanila, nabigla sila nang makita nilang maraming basag na vase at frame doon bukod doon dumudugo ang kamay ni Mateo habang umiiyak ito. Shut up, leave me alone. I want my girlfriend, sigaw ni Mateo, dahilan para matakot sa kanya ang mga tao doon. Napabuntong hininga na lang si Laura habang patuloy pa rin ang pag-iyak ng anak niya. Akmang ibabato na ni Mateo ang ika-6 na vase nang bigla na lamang isinigaw ni Ligaya ang pangalan niya. Mateo, tama na, sigaw ni Ligaya, dahilan para mapatigil si Mateo. Nang makita niya si Ligaya naluha na lang siya bago tumayo at tumakbo palapit sa dalaga. Ligaya, sigaw niya bago yamakap sa dalaga habang patuloy sa pag-iyak. Ligaya, walang kasalanan ng pamilya ko, wala kaming kasalanan sa pagkamatay ng ama mo, mahal na mahal kita, please don't say that you hate me, humahagulhol na saad ni Mateo dahilan para maluha na ang dalaga. I'm sorry, I never intended to say that, hindi kita kinamumuhian, dahil mahal na mahal kita Mateo, sorry kung pinagbintangan ko kayo. Sunod-sunod na paghingi ni Ligaya ng tawad nang yakapin siya ni Mateo. Don't leave me again Ligaya, I can't lose you, hindi ko kakayanin, lumuluhang saad ni Mateo habang pinapatahan siya ni Ligaya. I won't leave you anymore Mateo, mahal na mahal kita,
lumuluhang saad ni Ligaya, bago niya hinalikan si Mateo. Napangiti naman ang mag-asawa nang makita nilang muling nagkabati na ang magkasintahan. Mahal na mahal din kita, saad ni Mateo nang hawakan ni Ligaya ang kanyang kamay. Dumudugo ang kamay mo Mateo, papunta na dito ang doktor para linisin ang sugat mo, saad ni Laura sa anak niya. Maya-maya lang ay dumating na ang doktor, at ginamaw na nito ang sugat ni Mateo. Nakaupo si Mateo at Ligaya habang yung mga maid naman ay naglilinis ng mga vase na binasag ni Mateo. Kung kanina ay galit at nagwawala si Mateo, ngayon naman ay masaya na siya habang nakayakap kay Ligaya. I miss you so much, bulong ni Mateo habang magkayakap silang dalawa. Na-miss din kita, gabi-gabi akong umiiyak dahil sa iyo, lalaki ka, magpasalamat ka dahil mahal kita, saad ni Ligaya bago siya hinalikan ni Mateo sa labi. Maraming salamat mahal ko, aniya bago niya niyakap si Mateo. Simula noong araw na yun ay naging maayos na ulit ang kanilang relasyon. Masaya na silang dalawa at hindi na sila masyadong nag-aaway. Makalipas ang halos 1 taon, ay napagpasyahan na ni Mateo na mag-propose kay Ligaya. Noon palang alam na niya sa kanyang sarili na si Ligaya ang gusto niyang pakasalan, kaya naman nagpadala siya ng isang bouquet ng bulaklak sa bahay ni Ligaya. Mayroon itong 500 pieces ng red rose. Wow! Ang dami naman! Isang malaking sana all, saad ni Lex habang masaya siyang nakatingin sa kaibigan niya. Huwag kang mag-alala. Ibibili ka rin ni Gabriel ng ganyan, saad ni Ligaya, dahilan para mamula si Lex. Hoy, grabe naman, napatingin ako doon sa tag ng flowers at nagtaka ako, bakit 497, 497 lamang iyon? Ha, bakit kulang? Akala ko ba 500, 500, to? Hala, hindi kaya't kumuha ng tatlo, si kuyang nagde-deliver. Nako naman si kuya, kumuha pa dito sa flowers ko para ibigay sa girlfriend niya, saad ni Ligaya bago siya napanguso. Napabuntong hininga na lang ang dalaga, pero nabigla na lamang siya nang makarinig siya ng tilian. Nang mapatingin siya, nagulat siya nang makita niyang naglalakad papalapit sa kanya si Mateo habang may hawak-hawak itong 3 piraso ng rosas. Nasayo pala yung 3 kulang. Grabe ka naman mahal. Akala ko pa naman kinuha na ni kuyang nagde-deliver, nakangusong saad ni Ligaya nang lumapit sa kanya si Mateo at inabot sa kanya ang rosas. 3 yan dahil I love you, nakangiting saad ni Mateo, dahilan para mapangiti si Ligaya. I love you din, saad ni Ligaya habang kinikilig ang mga kapitbahay nila. Ligaya, malapit na tayong mag-1 taon, kaya naman napagpasyahan ko ng gawin to. Mahal na mahal kita Ligaya, at ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay, saad ni Mateo, bago siya lumuhad sa harapan ni Ligaya. Mahal na mahal kita at ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay, ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Ikaw ang unang babaeng nakapagpaiyak sa akin, yan siguro ang dahilan kung bakit ako na love at first sight sa'yo. Matagal-tagal ko nang pinag-iisipan at sigurado na ako kaya will you marry me Ligaya Shea Santos, tanong ni Mateo bago niya inilabas ang box na may singsing. Naluha naman ang dalaga dahil sa sinabi nito. Hindi na niya pinatagal pa ang proposal ni Mateo at sumagot na agad siya. Yes, Mateo, sigaw ni Ligaya kaya naman isinuot na sa kanya ni Mateo ang singsing bago siya nito niyakap at binuhat. Ikakasal na kami. Imbitado kayong lahat, sigaw ni Mateo sa mga kapitbahay kaya nagpalakpakan ang mga ito. Mahal na mahal kita, Mateo Wayne Mantara, nakangiting saad ni Ligaya. Mahal na mahal din kita Ligaya Shea Santos, I love you my future wife, malambing na saad ni Mateo bago niya hinalikan si Ligaya dahilan para magsigawan na naman ang mga kapitbahay nila dahil sa kilig. Iyan ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay 6 na taon na silang kasal ni Mateo at Ligaya may 2 anak na rin sila at naninirahan sa mansyon ni Mateo. Pinangalanan nilang Presley ang panganay na anak nila at Presto naman ang bunso nilang lalaki. Kasalukuyang nagluluto si Ligaya nang yakapin siya ni Mateo. Bakit mahal? Tanong ni Ligaya habang tuloy siya sa pagluluto. Mahal na mahal kita, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan ang leeg ni Ligaya. Mahal na mahal din kita, sagot naman ni Ligaya. Mahal paano kung hindi natin nalaman ang katotohanan about sa pagkamatay ni Papa,
pagtutukoy ni Mateo sa ama ni Ligaya. Malalaman at malalaman natin yun saka sobrang thankful ako sa mga kaibigan mo na effort talaga sila na i-solve ang case ng ama ko. Bukod doon ginawa nila yun para magkaayos tayo, paliwanag ni Ligaya bago siya pinaharap ni Mateo. Yeah, that's why I'm grateful to them, dahil sa kanila nagkabalikan ulit tayo. Mahal na mahal kita at palagi mong yan tatandaan, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan si Ligaya. Mahal na mahal din kita Mateo ko, saad ni Ligaya bago nila hinalikan ang isa't isa, nagkaroon man ng problema at iyakan ay nanaig pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtapos ang love story ni Ligaya at Mateo. Maraming salamat po sa pakikinig. The end.